Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 24, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 54 to 59. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag ka nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at gayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel po natin ngayon, meron po akong, naalala niyo ba yung kantang The Sign? Yan po muna ang ginagamit kong background ngayon. The Sign, no? Ito pong kantang ito ay sumikat noong 1990s, no? Kinanta po ito ng Ace of Base. Napakaganda ng chorus. Ang sabi rito ay, "I saw the sign and in open up my eyes. I saw the sign, life is demanding without understanding. No one's gonna drag you up to get into where you belong. But where do you belong?" Sa Ebanghelyo, madalas tayong pinapaalahanan ni Jesus na maging mapanuri sa mga senyales ng panahon. Pero sa buhay natin, minsan, mas madali pa nating makita yung senyales ng pag-ulan kaysa sa senyales ng Diyos sa puso natin. Sabi sa lyrics ay ganito, "Life is demanding without understanding." Kapag hindi natin naiintindihan ang layunin ng Diyos sa buhay natin, ang araw-araw natin ay napakabigat, nakakapagod at walang direksyon. Pero kapag nakita na natin ang signs, ang tawag ng Diyos, ang kanyang presensya, ang kanyang salita, nagkakaroon ng liwanag ng ating landas. Part of the lyrics ay sabi ganito, "No one's gonna drag you up to get into the light where you belong." Totoong-totoo ito sa pananampalataya natin. Walang ibang pwedeng magdesisyon para sa atin kundi tayo mismo. Tayo mismo ang kailangan mag-decide. Nakita natin yung sign. Puntahan natin yon, tanggapin natin ang katotohanan at mamuhay sa liwanag. Ito ay isang matinding paalala sa atin ni Jesus. Kasi yung mga tao noon, napakahusay nila sa mga natural signs, pero bulag sa senyales ng kaharian ng Diyos. Sa bandang huli ng talata, sabi niya, makipag-ayos ka sa iyong kaaway bago ka pa makarating sa hukom. Ipinapakita dito na ang kahalagahan ng pagkilala sa tamang panahon. Panahon ng pagbabalik loob, panahon ng pagkilos, panahon ng pagpapatawad. Sa buhay natin, napakadami nating senyales na binabaliwala. Kapag merong tensyon sa pamilya, pinipili na lamang nating manahimik. Kapag sinasabihan ka ng kaibigan, binabaliwala at kung minsan, nangangatwiran pa. Kapag tinutuwid ng teacher o ng boss, i-justify ang kanilang sarili na sila ang tama. At higit sa lahat, kung minsan, deep in our heart, alam mo nang parang merong mali, hindi tama. Pero anong ginagawa natin? Hinahayaan pa rin natin.
Parang traffic light. Alam naman natin na pula. Pero go pa rin tayo. Kaya ngayong araw na ito, yung signs of time, yung signs ni God, yun ang hanapin natin. Lord, ito pang gagawin ko ay para sa akin. Ito ba ay tama? Maging mapanuri tayo, maging handa, maging tapat sa mga signs of time. Let us pray. Panginoon, turuan mo akong maging mapanuri sa mga signs ng iyong presensya sa aking buhay. Huwag mo akong hayaang maging bulag sa panahon, kundi maging bukas ako, maging bukas yung aking puso sa iyong pagtawag. Tulungan mo akong magpatawad, magbago, at kumilos ayon sa iyong kalooban. Nawa sa bawat araw, makita ko ang tamang panahon at hindi ko ito palampasin. Amen. Friends, ang salita ng Diyos ay sign. No? Kaya, baka ito yung senyales na kailangan marinig ng ating mga kapamilya, ka-chat, no? Sa groupmates natin, sa mga kaopisina natin, ka-classmate natin. I-share natin ito. Buhay ang salita ng Diyos. Hayaan mo mangusap ito sa puso ng bawat isa. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.